Tinatayang isang buwan ang itatagal bago matapos ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa pagbagsak ng RPC-3424 helicopter sa Gimba, Nueva Ecija kamakailan. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, kasama sa mga iniimbestigahan ng CAAP ang record ng aircraft at ng piloto. Kasabay naman ito ang paglalahad ng CAAP ng kanilang papel sa pagsusuri ng mga Philippine-registered aircraft bago ito lumipad. Lalo na't inaasahang gagamitin ng mga politiko ang kanilang private helicopter para sa campaign period. Batay sa ulat, umalis ng Maynila noong February 1, 2025 ng alas 10:22 ng umaga patungo sa Baguio City ang helicopter kung saan ibinaba ang pasahero. Mula sa Baguio, lumipad ito at lumapag sa Binalonan, Pangasinan alas 12:05 ng tanghali para sa refueling. Kailangan malaman natin yung mga factors like yung record ng mga aircraft, yung piloto, yung service record ng piloto, the weather during the time ng crash, tapos yung communication po, i-retrieve po yan. At ang pangalima po, aalisin ho yung helicopter na yan, ilalagay sa isang lugar para ma-reconstruct nang malaman kung ano talaga yung naging kaso ng pagbagsak. Ano ba ito? Private sector ba ito o government po itong chopper na ito? Private ho ito, pinaupahan ho ito. Pinaupahan? Kanino po ito kung pwedeng malaman? Sino po may-ari ng chopper? Yung pong yung Lion Air Incorporated po. Well, kahit ho sinong pasahero, basta Philippine Registered Aircraft, dumadaan ho yan sa scrutiny at may mga flight safety check, lahat po ng aircraft yan, whether commercial or Gen Ab aircraft. Yes. So, ngayon, anong assurance na mapapangalagaan ng buhay ng mga ito? Ngayong maraming lilipad dahil kakampanya nga sila nationwide starting February 11. Well, as far as yung reliability ng aircraft, definitely dumadaan niya sa mga safety checklist. Hindi ho namin i-issuean ng flight plan yan para makalipad kung may diferensya yung aircraft.